beloved, Boss Mike Cervera. TV at CR ang Ayan ba mga kababayan ng kawawa, pakinggan ninyo o sa mga DDS, makinig kayo ha. Kung yung biktima ni Digong napunta doon sa nicho, si Digong mga kababayan kaganda ng kulungan. Tapos sasabihin nyo kawawa yan, mga kababayan, si Digong ang kulungan napakaganda. Pero yung mga pinatay nila nasa nicho na. Pasok. may sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa VIP, di ba? May TV, may sariling CR. Samantalang yung mga pinakulong nila, mga kababayan, dikit-dikit, dikit-dikit, dapat ganun ang dapat ganun ang dalasin ni Digong eh. Yung dikit-dikit ba, mga kababayan, di ba? Pag natulog kailangan nakatagilid kasi hindi magkakasya eh. Pero kay Digong, ano kawawa rito? May sariling kwarto, may sariling TV, may sariling CR, at meron pa sariling basketball court tsaka badminton court. Ayaw nyo pa nun? Walang yan. Dapat nga magdiwang kayo eh. Magdiwang kayo kasi ganyan ang kinatnan ni Duterte. Kung dito yan nakakulong, dapat yan saan? Sa city jail eh. Di ba? Tuloy. Pero alam nyo, naniwala, no? Sabi ko sa inyo, mas maganda sa sa ICC. Naalala nyo mga sinasabi ko? Mas magandang dalhin si ICC, si Digong, kasi mas magulo dahil kahit 2,000 lang sila, kapag inarebungbungan nila ang city jail, abay, ang gulo-gulo niyan. Kaya maganda na rin talaga, nandoon sila. Nandoon si Digong saan? Sa ICC nakakulong. Tuloy. the Netherlands. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Ganda, di ba? Ito ang itsura ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ayan na. detention facility ng Video. International Criminal Court sa Netherlands. Solo lang si Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. May gym din ang pasilidad kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. Yan ba ang kawawa, mga kababayan? Ang ganda-ganda ng kulungan. Kung ganyan ang magiging kulungan, di ba? Kung ganyan lang magiging kulungan ng mga preso dito sa Pilipinas, baka siguro mga kababayan, lahat na gustong magpakulong. Baka kahit walang kasalanan, sumusuko na yan. Sasabihin ng mga tao, kulong nyo na ako. Kung ganitong kulungan tulad kay Digunyo. Puta, ang sarap-sarap niyan. Tuloy. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Pinapayagan din ng ICC Ayun lang mga kababayan. Walang internet. Sa bagay, hindi naman nagso-social media si Digong na. Dahil mga kababayan, matanda na. Dapat lang hindi na mag-social media kasi baka ma-stress siya. bisita sa detention facility. May sarili ring medical room ang lugar. Ayan. Nasaan na, Bongo, yung sinasabi mo? Sabi mo, hindi inaalagaan kung ano-ano na lang yung pinapainom na gamot? Ayan, may sariling medical equipment si Digong. Walang ya kayo talaga, nililin lang yung mga tao. 3 beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility. Yan. May common kitchen kung saan pwedeng magluto. Kita Pero nyo? bago i-surrender sa ICC, Kita nyo mga kababayan kung gaano kaganda kulungan. Sabi dito ni Aichang, baka naman sa mga hindi pa nagla-like dyan. Mag-like na kayo. Abay, magbe-20 mil na tayo rito. Ayan magbe-20 mil na tayo. Baka naman pwede mag-like kayo. Tuloy. idediretso muna ang dating Pangulo sa local court sa Rotterdam, The Hague Airport. Nako mga kababayan, dinala naman pala sa local court, sa The Hague. Di ba? Ano sinasabi nyong hindi? Ano sinasabi nilang nawawala? Napakarami nilang fake news, mga kababayan. Alam nyo kung ano yung mga fake news nila na pinalabas? Tandaan nyo yan? Unang-una, sabi ni Midaldal Dea na na wala, hindi na daw nila makita at wala daw sa ICC, sa loob ng ICC si Digong. Di ba? Fake news. Yung pala, nando doon sa loob. Buti na lang, mayroong isang vlogger na Sir, wag ho kayong ganyan. Alam nating nasa loob yan. Tapos sabi ni Madaldal Dea, hindi, teka, mamaya na yan. Di ba? Halatang nililin lang na mga taong bayan, pero bakit naniniwala yung mga uto-uto na yan?
Diba? O, anong fake news pa nila? Si First Lady, na-hold daw sa LA. Samantalang busy-busy. Kakatanggap ng bisita sa Malacanang. O, kita nyo yung mga fake news nila. Ang dami. Tapos ano sabi nila? May TRO na. Ang alin, Korte Suprema. O, wala naman pala, biruin ninyo. Ultimo, Korte Suprema. Pinipake news nila. Saan kayo nakakita ng ganyang mga klaseng tao tapos sasabihin nila, mahal nilang bayan? Mahal niyong bayan pero niloloko niyo yan? Kababayan naman, napakaliwanag na panloloko na yan. Tama po ba? Kung mahal mo taong bayan, wag mong linlangin. Parang jowa mo lang. Di ba? Kung pinagsisinungalingan mo, yung asawa mo at jowa mo, aba mga kababayan, hindi mo mahal yan. Ang pagmamahal, katapatan. Kapag tapat ka, huwag kang magsisinungaling kahit maliit, kahit malaki. Dapat ang gawin mo, kahit ano pa yan. Sabihin mo, masakit o hindi. Kahit gaano pa yan. Oo. Alam mong masasaktan, aba dapat sabihin mo sa kanya na ano, totoo, ito ang katotohanan. Kaso mga kababayan, hindi. Ang ginagawa ng mga Duterte, wala Oo. Niloloko na tayo ng niloloko, pero bakit yung iba naniniwala pa rin dito? Kasi nga may mga ganun tao. Kahit lokohin ng asawa at jowa ng paulit-ulit, okay lang. Ganun sila. Wala silang pagkakaiba. Tuloy. Attorney Claire, pasok. Kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa dahig. Wala na. Dadali na talaga. Kaya kaysa nag-iiyakan kayo, kaysa naglulungkot-lungkutan kayo, kaysa kung ano-ano nga pagsasabihin nyo sa social media at gumawa na kayo, sukdulan ng fake news, aba, sumama na lang kayo, pumunta kayo ron, para may taga-punas ng puwet ni Digong. Kasi di ba gusto niyo yun? Sabi ni Bongo, paano na wala nang magsusot ng medyas niya? Kung walang magsusot ng medyas niya, di lalong walang magpupunas ng puwet niya. So paano yun? Babaho na lang si Digong. Bakit? Hindi na makakapunas ng puwet yun. Medyas hindi maisot di lalong yung puwet nun, hindi mahugasan yun. Kaya kayong mga DDS na sumusuporta kay Digong, abay gumuha kayo ng bisa. Pumunta kayo doon. Baka maunahan ko pa kayo. Tuloy. Sa ICC. Kapag nasa kustodiyan na ng ICC si Duterte, gugulong na ang pre-trial kaugnay ng crimes against humanity of murder dahil sa drug war. Di ba? Kriminal talaga. Ayan ano ba sinasakdal sa kanya? Ano sinasakdal? Mga pagpatay, pang-aabuso sa karapatang pantao, at kung ano-ano pa. Di kriminal talaga. So, baliktad na pala ngayon ang paniniwala ng tao. Ano ang paniniwala? Mas kinakampihan yung kriminal kaysa dun sa nabiktima. Tama? Yan ang sinasabi ko Lagi. May karapatan naman ang dating Pangulo na mag-apply ng pansamantalang kalayaan. Ayan. May karapatan naman pala kung pabibigyan. Kaso, malabong pagbigyan, sabi nga kagabi. Hindi mapagbibigyan si Digong. Bakit Malabong malabo. Habang nakabinbin ang paglilites ng ICC prosecutor. Walang impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pre-trial, oras na matapos. Hanggang September 23. Tapos ididikit na naman siya pagdideklara ng martial law. Ay, nako talaga naman itong mga gonggong. Kung ano-ano na lang naiisip para ibalita sa inyo. Diba? Sige tuloy. Ito, sakalang gagawin ng aktwal na paglilites sa dahig. Karaniwan ay isinasa publiko ang mga paglilites ng ICC pero ikukonsidera rin kung makaaapekto ito sa kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa kaso. Buti pa ang ICC, balanse. Kaya alam nyo, gusto ko sa ICC, balanse. Tinitignan yung kaligtasan ng mga biktima at pati si Digong. Kung dito yan, mga kababayan, maniwala kayo.
Yung mga biktima na yan, tatakutin lang. Yung mga biktima na yan, mga kababayan, susuhulan lang. Yung mga biktima na yan, mga kababayan, naku, baka nga, mamaya ikahon pa. Our beloved Boss Mike.